So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan branch para sa update natin. Marami nagtatanong na update para dito. Okay? So ano nga ba to? Ito yung Rusi Flame 150. Ito yung carb type version. So kung naghahanap ka ng FI na to, sa other video, meron tayo nito. So ayan, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos yan. Yeah. Sabi nila Rusi lang yan, parang kulang sa dangal. Pero di nila nakita kung paano ako bumangon sa hirap. Walang malaking budget pero may malaking pangarap. Bawat ikot ng gulong pamilya ang hinahanap. Hindi lahat kayang bumili ng mamahalin, pero lahat may karapatang mangarap at bumiyahe rin kung saan ka nagsimula. Di sukatan ng dulo, kahit murang makina kayang umakyat sa bundok. Pag binabatok ka ng duda, gawin mong gasolina. Bawat gasgas at tangke, kwento ng pagpupursige na so yun na nga, available nga po dito ng Flame 150 na carb type. Meron pa silang kulay black na ito, may kulay red. Yun, basta meron silang mga iba't ibang colorway na ito. Pero tong kulay gray, vlog natin, walk around natin para sa mga gusto nung bumili at may share ko din sa inyo anong update para dito sa motorcycle na to. Let's go. So ayun na nga, mapapansin nyo kung carb type or FI yung Flame, kasi dalawang version to eh. May FI and then may carb type. So iba yung headlight ni carb type, maporma din naman. LED rin yan, may daytime running light, signal light niya itong part na to. Tapos maporma din yung side, may mga pa sharp na design, may mga decals din dito side by side. And then may M shape siya rito sa taas. Maganda rin yung forma. Ayan, kita nyo naman. Tapos yung kanyang fender, meron din tayong extension, maganda rin, glossy and matte combination. Telescopic fork, maganda rin yung mugs, malaki, pero iba din yung mugs ng FI sa carb. Ayan. So, ang size dito ay 2.5 by 17, naka-tube type. And then, meron tayong disc brake na malaki din. Naka dual pad caliper tayo rito, naka Euro 3 and then naka air cooled. Ayan. So sa side ng makina, meron tayong ganyang decals. Ayan, may Rusi din dito, may 150, may Euro 3 na nakalagay dito. Yung decals niya dito lang sa side na to. Then dito rin may Flame, tapos kulay gray, sumasabay sa fairings niya. Ayan. So kagandahan din, nandito yung ating spark plug. So madali siyang hugutin kung kailangan yung hugutin or ayusin. Hindi na tayo magbabaklas ng mga fairings natin. Kickstart, ayan, meron din tayo niyan. May R na logo ng Rusi. Rear brake pedal, smooth lang din. Yung ating foot pegs is combination ng rubber and metal. Ayan. So dito naman, naka monoshock tayo rito at yung ating foot pegs para sa angkas. Ayan. So yung design para sa tambucho, may metal part na rin tayo na cover. Tapos sa likod is naka disc brake, naka single pad caliper, and then meron tayo ritong swing arm na malapad. Ayan. So ang size naman dito sa likod ay 3 by 17 yung size niya. Tapos yung ating grab bar, may Rusi tayo rito na naka-engrave. Ayan. So parang ano to eh, binalot na goma yung metal na grab bar. And then syempre yung ating tail light, maporma din. Meron tayong daytime running light, yung pinaka tail light nya, ang ganda rin ng forma nito. Okay, so yung signal light nya flexible din, LED na rin yan. LED, halos lahat ng ilaw nito. May plate light na rin, yung ano nya, yung lagay ng plate, and then yung fender. So may chain cover at yung sprocket size ay 428/42T. Malaki din yung sprocket size. Ayan. So itong susian dito ay para ma-open natin yung upuan. Okay? So ito yung upuan niya, makapal. May Rusi dito, may Rusi logo. Makapal yung foam hanggang dito sa OBR. And then wala tayong compartment, pero meron tayong helmet hook. And then yung ating gas tank, malaki din. Mga nasa 4 to 5 liters din
yung gas tank nito. Ayan. So, kita nyo naman yan, 'di ba? Meron tayo rito single head shifter and then may Rusi din tayo rito. Ayan. So, yung mga makina nito, parang makina ng mga Macho 150. So, same nung makina. Yun yung napansin natin dito talaga. Okay, so sa kanyang front or dito sa kanyang panel gauge is naka-digital. Meron tayong ignition. Maganda yung susi. Simple lang. May shutter lock din tayo dito sa ignition niya. And then switches. Meron tayo ritong electric starter. Naka-quick throttle. High and low. Park light, headlight and off. Signal light. Busina. And then choke. Yan. Clutch natin dito. Smooth lang din. Yun, oh. Tapos dito naman sa side, front brake, smooth lang din. And yung throttle natin is, ayan, malalim to. Malalim yung throttle niya. And makapit yung grip natin. Ayan. So, may USB charging port nga pala dito. Sa gitna. Okay. So, ayan. Kabuuan ng ating motorcycle. Itong Flame 150X. 150 carb. So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang bumili ng ganitong motorcycle? So ngayon, bike fit natin to para malaman natin kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko itong motorcycle na to. Ay siyan. So yun ang mga boss no, mga marami din na nagtatanong anong update para dito sa Flame 150. Yung presyo ilalagay ko na lang din dyan para at least dun sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle. Parang medyo malabo. Okay na ba yan? Or kailangan dito tayo sa kabila? Lipat ko kayo. Nakakahiya sa inyo. Ayoko nung makikitang malabo yung pinapanood nyo eh. Okay. So, ayan. Okay na ba yung paano natin? Okay na. So, lipat natin. Kanyang view. Okay. So, marami din nagtatanong ng update para dito sa Flame 150. Kung ano yung presyo niya. Ilalagay ko presyo niya. Panoorin nyo yung buong video. Ilalagay ko price niya. And then, yung specification nandyan din sa side nung inyong mga screen para at least malaman nyo ano ba yung specs na ito. Yung full specs na. Hindi ko na siya ihiwa-hiwalayin, no? Ilalagay ko ng buong specs niya. So, yun. Upuan natin to kung abot ba ng 5 to na kagaya ko ang ganitong motorcycle na Flame 150. Ayan, medyo mabigat yung motor. 150cc, mabigat yung motor. Pero, napansin natin kasi hindi nakalobo ng maayos yung ating mga gulong. Ayan, kaya medyo nahihirapan din tayo. Ayan, so medyo may ano yan, may height difference pagdating kapag sinakyan natin. So, ito yung tsura natin. Okay, lapat natin. So, tingkayad, kahit nakalobo yung ating yung gulong, sobrang tingkayad na ito. Ayan, sobrang tingkayad tayo nito. Medyo subsob yung ating position. Yung shock niya, okay, maganda rin shock. Okay, i-rate natin to ng mga 8.5/10. Maganda yung shock niya. Yung likod, ayan, maganda rin yung shock, oh. Euro 3 na din to. And then, yung turning radius niya, may space pa tayo rito. Malawak din naman. Ayan, kagandahan din, naka fully digital na tayo rito. May USB charging port dito sa gitna. Tapos, carb type nga lang to. Okay, wala namang problema dun. Pero kung gusto niyo pang custom to, pwede. Okay, so, ayan, sa likod, ayan, oh, same lang din yung rate natin sa harap at likod na shock. Pagandahan din dito kasi, lalo na dito sa amin, sa Bulacan, is sobrang lubak talaga ng mga kalsada rito. Okay, may mga ibang part na okay yung kalsada, may mga ibang part na sobrang lala talaga ng kalsada. Kaya yung magandang shock talaga, yung pinaka komportable na shock, no? Yung pinaka komportableng shock yung bilhin nyo kung medyo matagtag yung motorcycle nyo. Yung komportable talaga, yun talaga yung panalo sa akin eh. Mas komportable, mas maayos yung rides, mas okay. So, yun. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle, itong Flame 150 na carb type? Comment nyo naman yan, at para doon sa lahat ng mga gustong bumili nito, puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na Rusi branch or outlet dyan sa lugar nyo. Okay, marami naman na halos pumunta ka lang sa isang kanto, may Rusi. Pumunta ka sa kabilang bayan, may Rusi. Hindi nawawala si Rusi. Talagang ganun yung impluwensya ni Rusi pagdating sa motorcycle.
Napakadami. Tapos lahat ng lupa nila sa kanila yon. Okay. So, yun, dami kong sat-sat para sa motorcycle na to. Ano bang masasabi nyo? Comment nyo na lang yan. And sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo din yan. I-share nyo lahat ng mga naging experience nyo. Lahat ng mga hinanakit nyo kay Rusi. Lahat ng mga magaganda at hindi magaganda. Pwede yan sa comment section natin. Ayos na ayos yan. So, center stand natin. Okay, center stand kung malambot or magaan ba siya. Yung center stand, medyo mabigat. Kita nyo naman, medyo mabagal akong nag-center stand. Pero, goods lang. Basta kaya nyo yung motor, okay lang. So ayun na nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle ngayong 2026, itong Rusi Flame 150 carb type. So ayun na nga, sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So ayun na nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Hindi ako pangalan, ako'y paninindigan. Bawat kilometro'y kwento ng pagsisikap at laban. Kung ang iba'y nakatingin sa presyo ng motor, ako'y nakatingin sa pangarap na maaabot bukas. Kung si man ang sakay, taas no akong lalaban. Dahil ang tunay na alamat, hindi gawa ng tapat, kundi ng rider na kahit ilang beses matapat. Babangon, aarangkada at hindi kailanman susuko.